Sa baryo ng San Isidro, may isang lumang bahay na laging tahimik kahit tanghaling tapat. Doon nakatira noon sina Andres at ang una niyang asawa na si Luna. Tahimik si Luna, hindi palimik, kundi tahimik na parang may kinikimkim. Tahimik na parang may alam siyang darating. Isang gabi, umuwi si Andres na may dalang amoy ng ibang pabango. Hindi iyon amoy ni Luna. Hindi iyon amoy ng bahay. At doon nagsimula ang lahat. May kabit si Andres. Ang pangalan, Jen. Si Jen ay maganda, palatawa, at palaging may ngiting kayang patayin ang konsensya. Sa kanya natagpuan ni Andres ang kiliti ng kasinungalingan, yung kiliting masarap sa simula pero may kasunod na bangungot. Unti-unti, iniwan ni Andres si Luna. Walang paliwanag, walang palm. Isang sulat lang sa mesa, hindi nakita mahal. Hindi umiyak si Luna, hindi siya nagsisigaw. Tumahimik lang siya lalo, hanggang sa tuluyang mawala. Lumipas ang ilang buwan. Lumipat si Andres kay Jen. Sa una, parang panaginip ang lahat, masaya, puno ng halakhak, walang tanong. Pero sa gabi, may kakaiba. Tuwing 3:00 ng madaling araw, nagigising si Andres sa tunog ng paghampas sa bintana. Parang may kuko, mahahaba, kinakaladkad sa salamin. Kapag sisilip siya, wala. Isang gabi, nakita niya sa salamin ang refleksyon ni Luna. Basa ang buhok, mapatla ang balat, nakangiti, pero ang ngiti, pilit. Parang pinutol sa gitna ng mukha. Hindi ka ba nilalamig? Tanong ni Luna sa salamin. Napaatras si Andres. Nang humarap siya kay Jen, tulog na tulog ito. Hindi nagising, hindi gumalaw, parang patay. Mula noon, nagsimula ang sumpa. Sa bawat halik ni Jen, may lasa ng lupa. Sa bawat yakap, may lamig na parang galing sa ilalim ng lupa. At tuwing magsisinungaling si Andres, may maririnig siyang bulong sa tenga. Ganyan din ang sinabi mo sa akin. Nagsimulang managinip si Jen. Panaginip na may babaeng nakaupo sa paanan ng kama. Tahimik, nakatingin, walang mata, itim lang na hukay. Bakit mo kinuha ang hindi iyo? Tanong ng babae. Nagising si Jen na may pasa sa braso, hugis daliri. Mahigpit, galit, sinubukan ni Andres tumakas, umalis ng bahay, iniwan si Jen. Pero saan man siya magpunta, naroon si Luna, sa salamin ng boss, sa tubig ng inumin, sa anino sa likod niya. Hanggang isang gabi, natagpuan si Andres sa lumang bahay sa San Isidro. Nakabitin sa kisame, bukas ang mga mata, nakangiti, parang may nakita siyang matagal niyang hinahanap. Si Jen naman, nawala. Sabi ng mga kapitbahay, may babaeng nakikitang naglalakad tuwing gabi, magkahawak kamay. Isa'y mapatla, tahimik, isa'y umiiyak, humihingi ng tawad. Hindi lahat ng iniwan ay nawawala. Ang iba, naghihintay lang. Hanggang balikan ka ng kasinungalingan na ikaw mismo ang nagsimula.